Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines, third o fourth quarter sa 2025, ang target nga mahuman ang Metro Central Mall ug posibleng pag-ablihan kini sa publiko sa bulan sa Oktubre 2025. CHO Oroqueta City nanguna sa paglusad sa sabayang patak kontra polio alang sa mga kabataan sa Dakbayan. Bahay Silangan Oroqueta City nangulo sa gipahigayong sikap badak training para sa mga opisyalis sa mga barangay aron mapaligon ang anti-illegal drug campaign. Closing sa school year 2023-2024 sa Department of Education karong Mayo 31, 2024 na. Ug karon sa tong detalye. Third o fourth quarter sa 2025 ang target nga mahuman ang Metro Central Mall ug posibleng pag-ablihan kini sa publiko sa bulan sa Oktubre 2025. Aniya ang kumpletong detalye. Excited o gikahinaman sa tanan ilabi na sa mga Oroquetanon ang pinakaunang mall nga mobarog sa Dakbayan sa Oroqueta ug karon natuman na human sa groundbreaking sa Metro Central Mall niadtong nakalabay nga Abril 23, 2024 didto sa boundary sa Barangay Upper Langkangan ug sa Barangay Villaflor ning syudad. Matod pa ni Stephen Ong, ang General Manager sa naasoy nga mall, dihang nahinabi sa Oroqueta Community Channel News Team nga ang construction pagasugdan gilayon ug sa third or fourth quarter sunod tuig 2025 ang target date nga mahuman ang construction ug posibleng pag-ablihan kini sa publiko sa Oktubre 2025. Dugang saysay ni Ong nga tungod sa gipakitang suporta sa local government sa Oroqueta nga gipanguluhan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban ni Executive Assistant to the Mayor nga si E.A. Henry Regalado Jr. Nainganyo sila nga dinhi sa Oroqueta City tukuron ang ikatulong branch sa Metro Central Mall sa nasud. Bisan pa nga nabulag kini og layo sa duha ka nag-unang sangang tindahan nga atuan nahimutang sa Laguna ug Tarlac sa Luzon. Napamahal po kami sa Oroqueta, kaya po talaga dito kami nag-establish po ng mall. Kung meron tayong kasabihan na only in the Philippines, meron tayong only in Oroqueta City na suporta talaga, ibang klase. Taga Tarlac po kami, malayo po talaga tong lugar and wala po talaga kaming kakilala. So sila Mayor at saka si Sir Henry po talaga yung nagpakita na susuportahan talaga kami and evident naman po na malaki ang suportang binibigay po nila sa amin. We are very excited po na ito po yung third project po namin dito sa Philippines. No? Maraming pasasalamat po sa inyong lahat, to the City of Oroqueta, to Mayor at saka kay Sir Henry. Thank you po. Pasalig ni Ong nga isip bugti sa suporta sa local leaders kanila. Paniguron usab sa management sa Metro Central Mall ang dekalidad nga serbisyo ug dili makalimtan ang kaayo sa shopping experience sa tanan. What our company wants to give is a customer experience na magiging memorable po sa kada customer po pumapasok. So, we will have may cinema po kami dyan. Hindi po kami magapahiya sa ganda ng cinema na ibibigay po namin sa inyo. So yung services po, lahat po ng games, events, pero pong mga graduations pong usually nagaganap sa mall. Samtang sa mensahe usab ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, today, history is in our midst. And this is a date that the whole of Oroqueta will never forget. A little later,
we will witness the groundbreaking ceremony that will pave the way of the construction and opening of Oroqueta City's first ever mall, the Metro Central Mall. Dugang asoy ni Mayor Acosta nga ang pagbarog sa pinakaunang mall sa Dakbayan nagsimbolo kini sa transformasyon sa Dakbayan gikan sa gitawag nga sleepy o gamay nga syudad sa probinsya ngadto sa usa ka malambuon nga capital city sa Misamis Occidental. Our city will become a metropolis, a big and prosperous city in the province of Misamis Occidental and in the whole of Region 10. This is what will become of Oroqueta in the coming days. Kini nga mall magsilbi kining magnet sa katawhan, dili lamang sa mga Oroquetanon, kundi lakip na usab ang katawhan sa uban nga mga lugar aron mo sinati usab sa dekalidad nga serbisyo sa Metro Central Mall. Hinungdan nga gipaabot sa kinasingkasing nga pagpasalamat ni Mayor Acosta sa pamilyang Ong nga mibubo sa milyones nga salapi aron mapabarog ang Metro Central Mall sa Oroqueta City nga nagsilbing sinugdanan ug mas daghan pang gustong musulod nga mga tigpatigayon sa Dakbayan. Sir Steve, Ma'am Susan, and Sir Stephen, maraming salamat po sa trust and confidence na ipinakita nyo para sa Oroqueta. Investing hundreds of millions of pesos in this city is no simple matter. Pero you took the risk and led the way so that others may follow and invest in Oroqueta. Dahil sa ginawa ninyo, isang Oroquetano na po ang turing namin sa inyo. Palakpakan po natin ang pamilya Ong. Hugot nga naghangyo si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa tanang Oroquetanon nga tun-an nga mahigugma ug mosalig sa Oroqueta City aron mas mapalambo pa ang Dakbayan. Sa ingon, mahatagan ang tanan sa patas nga oportunidad nga mulambo usab dungan sa paglambo sa Dakbayan. Kaya ang tanan nga paningkamot alang lamang sa Dakbayan sa Oroqueta. CHO Oroqueta City nanguna sa paglusad sa sabayang patak kontra pulyo alang sa mga kabataan sa Dakbayan. Ania ang kompletong detalye. Sabayang patak kontra pulyo, gilusad sa Dakbayan sa Oroqueta alang sa mga kabataan para malikay sa sakit nga pulyo. Kini ang gitutukan o gihingusgan karon sa City Health Office ubos sa pagpangulo ni Dr. Al Joseph Guantero ug sa pagpakig-alayon sa Department of Health kon DOH. Ang pagpangbakuna gisugdan ni adtong Abril 22 dito sa Barangay Hall sa Poblasyon 1 ning syudad. Samtang matapos kini karong Mayo 22, 2024. Ang target sa bakuna mao ang tanang kabataan nga nag-edad sa 0 hangtod sa 4 years old. Mao nga giauhag ang tanan nga mga nanay nga pabakunahan ang ilang mga anak aron malikayan ang pulyo. Sa mensahe ni Doc Guantero, iyang gipasalamatan nga ubay-ubay ang midawat sa bakuna sa Dakbayan ug iyang gikalipay tungod kay pinaagi sa pagkabot sa taas nga percentage sa nabakunahan, posibleng walay mahitabong outbreak sa polio o measles dinhi sa Dakbayan. Mind you, these diseases are part or are vaccine preventable nga mga sakit. Pwede na ito bakunahan. So we should accept the help from the Department of Health. Naanatay LGU, may suporta, may tabang nato. Naay Department of Health, naay vaccine, libre. So ang among yung hangyo sa tagsa-tagsa ka community sa mga barangay is to accept our medical health, mga support pinaagi sa pagpapakuna. Libre kaya kana siya. Dili ang ngayan mabalakaw ug mahadlok sa bakuna tungod kay dugay nang gihatag libre ang bakuna kontra polio sa mga kabataan. Base usab sa dato sa mga lugar nga adunay outbreak sa polio ug measles, nahibaluan nga halos walay bakuna ang nataptan sa naasoy nga sakit ug ang uban dili kumpleto sa bakuna. Matod pa usab ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga gipanghingusgan usab niya nga maproteksyonan ang mga kabataan gikan sa sakit nga polio o measles ug uban pa. Mugasto ang Dakbayan og kantidad alang sa kaayuhan sa tanan. Mao nang gusto ni Mayor Acosta nga dawaton kini nga oportunidad sa tanan. Ato ning i-cherish. Ato ning pagkakuhaon nga oportunidad para akong pagabalikon malikayan nato ang problema ug matanglan, no?
kay dili ta magsalig nga ang ato ang Team Asenso na ay zero billing nga programa, no? Sa hospitalization nato kung naata sa Provincial Hospital o sa Mars, ipanguluhan ni Governor Henry, no? Ang ato mas mayo gyud nga dili ta ma-hospital ug walay ma-hospital sa ato nga pamilya, kay mauna ang ingnon natong ultimate goal sa ato nga sector government. Kaya akong pagabalikon, mas importante na ko himsog ang ato ang mga katawhan sa ato ang dakbayan. Bahay Silangan, Oroqueta City nangulo sa gipahigayong sikap badak training para sa mga opisyalis sa mga barangay aron mapaligon ang anti-illegal drug campaign. Aniya ang kumpletong detalye. Nangulo ang mga personahe sa Oroqueta City Bahay Silangan nga gipanguluhan ni Ida Taliktik ug sa pagpakig-alayon sa City Local Government Operation Office kon CLGOO ug sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang duha ka adlaw nga training sa matag grupo sa Strengthening Capacity of Barangay Anti-Drug Abuse Council kon Sikap Badak. Diin gitunga sa 5 ka grupo ang 47 ka mga barangay sa Dakbayan nga gisugdan niadtong Abril 22 hangtod sa Mayo 2, 2024 didto sa Boctors Place, Dulipos Baho, Oroqueta City. Ang Sikap Badak nga training gihatagan kini og gibugaton ang mahinungdanong tahas sa mga barangay, ilabi na ang mga badak sa pagpakigbatok sa illegal nga droga. Mao nga kinahanglan pakusgan, paghatag og gahom sa mga badak para sa epektibo ug epesyente nga pagbuhat sa ilang mga katungdanan. Ang Sikap Badak Training usa kini ka Capacity Development Intervention Program para sa mga badak nga gigiyahan sa integrated approaches nga gigamit sa nasudnong gobyerno para sa kampanya batok sa illegal nga droga. Gidisenyo kini aron masangkap o ma-equip ang mga miyembro sa badak sa kinahanglan nga kahibalo, kahanas o kinaiya aron mahimong epektibong makabuhat sa ilang mga katungdanan o responsibilidad base sa gimando sa balaod o polisiya. Sige pahigayon kining Sikap Badak Training sa Dakbayan aron mabatukan ug mapaligon ang kampanya sa illegal nga droga sa tinguha nga mamahimong drug-cleared city ang Oroqueta City. Gitambungan kini sa mga barangay kapitan, pipila ka mga barangay councilor, barangay secretary, barangay treasurer, ug ang head teacher sa mga naasoing mga barangay. Closing sa school year 2023-2024 sa Department of Education karong Mayo 31, 2024 na. Aniya ang kumpletong detalye. Oroqueta City School Division Superintendent Jean G. Veloso mibutyag nga sugod sa Mayo 29 sugdan na ang end of school year rites sama sa graduation exercises, moving up rites, completion and recognition rites sa mga tulunghaan sa Oroqueta City hangtod sa May 31, 2024. Base kini sa mando sa Department of Education kun DepEd. Dugang saysay ni Veloso nga mas exciting karon nga closing ceremony tungod kay ang mograduar sa senior high school mao kini ang unang batch nga nakumpleto ang K-12 gikan sa kindergarten. Nandam na po na itong mga eskwelahan. Karon na pa sila exam ni take. Pero kaning ilahang papangandam tuloy-tuloy na dayon na para sa closing na po sa May 29 to 31. O kanang nindot kaning closing of the school year kay kung ako ang kaning mo graduate o mo graduate sa senior high school karon mauni sila ang nakasugod gyud sa K-12 sa kinder. Sila gid ang kaning first batch ni sila nga mo graduate o grade 12 nga ang ilahang K-12 experience is complete from kinder. Excited na ang mga nanay, pati ang mga bata, labaw na yun, pati ang mga teachers, excited na. Gipaklaro ni Veloso nga striktong ipatuman ang no collection policy sa end of school year rights tungod kay didto sa maintenance and other operating expenses kon MOOE fund kuhaon ang galastuhan sa decoration, medal, certificate ug uban pang galastuhan sa nahisgutang event. Hinaot na walay issue mo gawas na nanulikta or di pang kolektahan, ang reklamong ginikanan,
kung panalitan na among gani nanguliktan ninyo mga nanay, bawa lang ko. Okay, ato istoryahon ang school. Or basin na among good po uban nga mga parents sa ilang PTA nga come up lang sila project nga kanang sila ray gasabot. Well, kung masabutan sa mga ginikanan nga sila ra walay teacher involved, walay school head involved nga mangulikta, so siguro kung walay reklamo din ha sa inyo ha, pwede siguro ninyo nang buhaton, pero kung sabutan ninyo, pero dapat dili compulsory, kay kung kitang mga nanay nga medyo binta-binta ang kahimtang maka amot, naamang po yung mga nanay nga ang siguro ang bugas taon ug ang sudan, so yun na aron wala gid tay mahimong problema. Giawhag ni Veloso usab nga sabutan una sa mga ginikanan uban sa mga magtutudlo kung unsay suoton sa mga bata sa graduation ug magdepende lang kini kung unsay gikasabutan ug makaya sa mga ginikanan. Wala nagset ang DepEd sa ilang suoton ug hangyo ni SDS Veloso nga ang mga ginikanan usab magsulob haom sa okasyon isip pagrespeto sa nahisgutang okasyon. Ang mga ginikanan po nga mo attend sa graduation o kanang completion sa ilang mga bata, ato pong tagaan o honor o respeto ang event kay sa ato ng mga bata, like magsuot po tag sinina nga dili good po tamagaon kanala sinina nga angayan para sa appropriate para sa event o kay kanang ato man girespeto ang paningkamot sa atong mga bata ug ang milestone nga ilangan nakampot na pati ang mga maestra ato po na silang remind na appropriate po ang suoton. Actually ang mga maestra sa graduation mag-Filipiniana or semi-Filipiniana inspired na attire in respect to the event na mahitabo. Pero ang mga ginikanan not necessarily mag-Filipiniana, basta appropriate lang good na para sa occasion. Gihisgutan usab ni Veloso ang kalabot sa paghinay-hinay pabalik sa daan nga pagsugod sa school year. Gipaningkamutan sa DepEd nga mabalik ang daang schedule nga pag-abli sa klase apan dili kini madali tungod kay dili pwede masakripisyo o maapektuhan ang number of school days. Hinuon dili madugay mabalik na kini gani sa bulan sa July na karong tuigang start sa school year 2024-2025. So in fact, ang atong karon mo end bang kita sa ato ang klase sa 31. So dayon kami bakasyon. Then ang next opening of classes nato kay July 29. If you remember sa una ang atong opening August. So karon mag-atras na siya. Then mo end na pod ang next year sa May 16. Karon mo end tag May 31. May 16 meaning maghinay-hinay gid siya ka-atras na. Maabot jud ang time nga mabalik gid siya pero usa sa gilantaw sa DepEd usab nga makabakasyon ang mga magtutudlo bisan usa ka bulan. Mao nga dili dayon mabalik sa June ang opening sa klase. Hangyo sa DepEd ngadto sa mga ginikanan panahon sa bakasyon nga dili kayo tugutan ng mga bata nga mag-outing ilabi na sa kahimtang karong panahona tungod sa kataas sa heat index aron malikayan ang peligro. Samtang human sa end of school year rights, sugod na usab sa pagpangdawat sa registration para sa sunod school year. Mao kato ang naglangkob sa community update ug amo kamong imbitaran sa pagtan-aw ug pagpaminaw sa atohang Abante Oroqueta. Mao kini ang teleradio program nga madungog sa Radio Positibo ug atong makita sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda, muingon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.